Ang sentro ng kasong tatalakayin natin ngayong araw ay isang likas na magaling na dalagang katatapos lamang tumuntong sa edad na 27. Siya ay may-ari ng isang maliit ngunit kaakit-akit na fashion boutique sa isang mataong kalsada sa bayan ng Nangkang sa Zhejiang, China. Dahil sa kanyang kabataang ganda at mas matalas na pag-iisip sa negosyo, unti-unti niyang nabubuo ang isang promising na karera at buhay na kaiinggitan ng marami. Hindi lang simpleng tindahan ang kanyang butik dahil dito rin siya nakatira. Sa ikalawang palapag, ginawa niya ang isang mainit at pribadong pahingahan para sa kanyang sarili na tila ba ligtas na kanlungan mula sa abalang mundo sa ibaba. Siya ay independyente, masipag at puno ng sigla. Si Zhang Yunlo ay naging huwaran ng maraming kabataan sa kanilang maliit na bayan. Ngunit gaya ng madalas na nangyayari sa mga ganitong kwento, ang tadhana ay maaaring maging napakabagsik. Sa isang malamig na araw ng taglamig, ang buhay ni Zhang ay nauwi sa isang trahedya. Ang kanyang pagkamatay ay hindi lamang nag-iwan ng matinding kalungkutan, kundi pati na rin ng isang nakapanlulumong misteryo. Isang misteryo na susubok sa talino ng mga pulis at mag-iiwan sa buong bayan na nanginginig habang patuloy silang binabagabag ng parehong mga tanong kung ano ba talaga ang nangyari kay Zhang at sino ang may kakayahang tapusin ang kanyang buhay sa ganoong kalupit na paraan na nagdulot ng takot at kalituhan sa lahat ng nakakakilala sa kanya. At upang makuha ang mga sagot, kailangan nating bumalik sa ika-11 ng Nobyembre 2011. Pero bago natin ito talakayin, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay sana'y huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Noong umaga ng ika-11 ng Nobyembre 2011, tila may mabigat at nakakasuffocate na dilim na bumabalot sa mga kalsada ng Nangkang na parang may masamang bagay na malapit nang mangyari. Ang asawa ni Zhang, matapos paulit-ulit na tawagan siya ng walang sagot, ay unti-unting nakaramdam ng matinding kaba. Dahil sa lumalakas na kutob, dali-dali siyang nagtungo sa kanyang butik at may kung anong nagsasabi sa kanya na may mali doon at hindi ito basta-bastang pakiramdam lamang. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sinalubong ng isang eksenang nagpako sa kanya sa kanyang kinatatayuan. Bumalot sa kanya ang matinding takot. Si Zhang na kanyang asawa ay nakahandusay sa sahig malapit sa hagdan papunta sa ikalawang palapag at ito ay hindi na humihinga. Mabilis namang nakarating sa Juzi ang polis ang balita ng pagpatay at agad rumesponde ang investigation team sa pinangyarihan ng krimen. Ngunit kahit ang mga veteranong investigador ay nabigatan sa kanilang nakita. Si Zhang ay nakahiga sa kanyang likod, magulo ang damit at nakababa ang kanyang pantalon. Isang eksenang agad nagbukas ng hinala na posibleng sexual assault ang nangyari. Napakabata pa niya, hindi pa umaabot sa kanyang 30, ngunit ang kanyang buhay ay winakasan sa isang marahas at nakakakilabot na paraan. Sa kanyang leeg, malinaw na makikita ng mga investigador ang malalim na marka. Ito ay senyales ng pagsakal. Ayon sa mga forensic experts, malamang na si Zhang ay sinakal gamit ang kamay na nagdulot ng mechanical asphyxiation na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit habang mas pinag-aaralan ng mga investigador ang eksena, lalo lang itong nagiging nakakakaba. Sa tabi ng kanyang katawan, may natagpo ang pares ng bagong wool slippers na maayos na nakalagay. Sa unang tingin, inakala ng mga investigador na pag-aari ito ni Zhang. Ngunit kalaunan, kinumpirma ng kanyang pamilya na hindi ito sa kanya. Ilang talampakan lamang ang layo, natagpuan naman ng pulisya ang isang cardboard box na naglalaman ng handbag at wallet ni Zhang. Ang nakapagtataka ay buo pa rin ang laman ng kanyang wallet, nandoon pa rin ang ilang daang won na pera niya, walang bawas at walang senyales ng pagnanakaw. Dito pa lang, isang mahalagang tanong na ang agad bumungad sa investigasyon.
Kung ang motibo ng salarin ay pagnanakaw, bakit hindi kinuha ang kanyang pera? At upang matukoy ang sanhi at eksaktong oras ng kanyang pagkamatay, nagsagawa ng autopsy ang mga forensic experts. Hindi naglaon ay lumabas ang mabigat na resulta. Si Zhang ay namatay dahil sa mechanical asphyxiation mula sa pagsakal. Tinatayang nangyari ang kanyang pagkamatay sa pagitan ng alas 8:30 hanggang alas 10:30 ng gabi. Ngunit ang mas madilim na revelasyon ay sumunod pa pagkatapos ng resultang ito. Ipinakita ng autopsy na ang katawan ni Zhang ay nilapastangan matapos siyang mamatay. Gayunpaman, walang natagpo ang anumang bakas ng similya sa loob ng kanyang katawan. Isang detalye na lalo pang nagpalalim sa misteryo kung ano talaga ang nangyari sa mga huling sandali ng kanyang buhay. At habang umuusad ang investigasyon, mas lalo pang lumalalim ang kaso sa mga natuklasan sa ikalawang palapag ng kanyang bahay. Sa likod ng pinto ng kwarto, natagpuan ng pulisya ang isang orange na plastic bag na naglalaman ng mahigit 8,000 won na pera. Halo-halo ang laman nito, mula malalaki hanggang maliliit na denominasyon na nagpapahiwatig na si Zhang ay maingat at matipid sa pag-iipon. Ngunit ang nakakagulat ay hindi rin ito nagalaw at walang kinuhang pera doon. Sa ibabaw naman ng mesa sa kwarto, sa gitna ng mga damit at kosmetiko, natagpuan ng mga pulis ang 2 kahon ng kondom. Ang isa ay nabuksan na, pero ang kasunod nito may nakita ring nakakapangilabot na ebidensya sa drain ng banyo. Punit-punit na packaging ng kondom ng kaparehong brand. Mula sa mga natuklasang ito, nabuo ng mga investigador ang isang nakakagambalang teorya. Maaaring gumamit ang salarin ng kondom habang isinasagawa ang pang-aabuso sa katawan ni Zhang at pagkatapos ay itinapon ang balot sa banyo upang burahin ang anumang bakas. Ngunit hindi pa doon natatapos ang mga ebidensya. Sa unang palapag ng butik, may isa pang nakakabahalang detalye na lumitaw. Natagpuan ng pulisya ang isa pang pares ng tsinelas kapareho ng maayos na nakalagay sa tabi ng katawan ni Zhang sa itaas. Ayon sa kanyang pamilya, ito ang pang-araw-araw na sapatos ni Zhang. Sa pagtingin naman sa hagdan na nag-uugnay sa 2 palapag, napansin ng mga detective ang malinaw na bakas ng pagkaladkad sa mga baitang kasama ang isang matalim na marka ng leather na sapatos. Dito, unti-unting nabuo sa isipan ng mga investigador ang isang mahalagang hinuha. Maaaring pinatay si Zhang sa ibaba at saka hinila ang kanyang katawan papunta sa ikalawang palapag. Ang bakas ng pagkaladkad sa hagdan ay malinaw na nagpapahiwatig na iisang salarin lamang ang gumawa nito. Kung higit sa isa ang sangkot, mas logical sana na buhatin ang katawan imbis na kaladkarin ito. Dagdag pa rito, ang sukat at pattern ng bakas ng sapatos ay nagbigay daan sa mga investigador upang makabuo ng paunang profile ng suspect. Ito'y isang payat na lalaki, may taas na humigit kumulang 5 talampakan at 7 pulgada at tinatayang nasa pagitan ng 20 hanggang 30 taong gulang. Sa karagdagang forensic testing naman, lumabas na ang biological traces na nakuha sa ilalim ng kuko ni Zhang, pati na rin sa isang upos na sigarilyo sa pinangyarihan ay tumugma sa iisang lalaki. Ngunit sa kabila nito, may nakakagulat pang natuklasan. Sa mismong leeg kasi ni Zhang, may nakita ring DNA na nagmula sa pangalawang lalaki. Dito umikot ang investigasyon sa isang mas masalimuot na tanong. Sa 2 lalaking ito, sino ang tunay na pumatay kay Zhang? Sa simula, nauwi sa wala ang mga lead ng kaso. Sunod-sunod na dead end at paulit-ulit na pagkabigo at tila walang malinaw na direksyon ang investigasyon. Pero ayon sa mga saksi, karaniwang bukas ang shop ni Zhang mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ngunit noong gabi raw ng krimen, nagsara ang butik bandang alas 8:30 ng gabi at ito ay kalahating oras na mas maaga kesa sa nakasanayan. Isang simpleng pagbabago ngunit sapat upang magbukas ng mas nakakatakot na posibilidad.
Maaaring nakapasok na ang salarin bago pa man tuluyang magsara ang tindahan. Mas nakakabigla pa ay walang kahit sinong kalapit na tindera ang nakarinig ng sigawan, kalabog o anumang palatandaan ng pag-aaway. Parang biglaan ang naging pag-atake o napakabilis nito na hindi na nakapaghiganti si Zhang. Isa pang matinding hadlang sa investigasyon ay ang mga sumunod. Sa mismong oras ng krimen, ang buong CCTV system na sumasakop sa Mataong Commercial Street ay nasa maintenance. Dahil dito, walang nakuhang video footage na lalo pang nagpahirap sa paghanap sa salarin na parang paghahanap ng karayom sa gitna ng dayami. Habang lumalamig ang mga lead, inilipat ng mga detective ang kanilang focus sa personal na buhay ni Zhang. Sinuri nila ang kanyang cellphone at computer at dito lumitaw ang isang nakakagulat na detalye. Si Zhang ay may nasa pagitan ng 70 hanggang 80 lalaking kaibigan sa kanyang social media account at karamihan ay nakatira rin sa Zhujiang. Dahil sa dami ng kanyang koneksyon, nagsimulang maghinala ang pulisya na maaaring may kinalaman ng kaso sa isang komplikadong relasyon o posibleng selos. Sa mga lalaking iyon, isa ang agad na tumingkad. Sa social media, gumagamit siya ng nickname na Qi Tian Dasheng. Ang lalaking ito ay nagpadala ng mga banta kay Zhang, pinipilit siyang putulin ang ugnayan sa ibang lalaki at nagbabala na kung hindi daw siya susunod dito, quote-unquote, hindi daw siya magiging magalang sa kanya. Mabilis siyang inimbestigahan ng mga pulis at agad na nakilala ang kanyang totoong pagkatao. Siya ay si Wang Jiyu, isang officer worker sa Zhujiang. Tinatayang nasa 27 hanggang 28 taong gulang siya, payat ang pangangatawan at may taas na humigit kumulang 5 talampakan at 7 pulgada. Siya ay may mga katangiang tumutugma sa unang profile na ginawa ng mga investigador. Sa pagtatanong, hindi itinanggi ni Wang ang kanyang komplikadong relasyon kay Zhang. Inamin niya ang kanilang mga dating pagtatalo at pati ang mga banta na minsan niyang nasabi. Ngunit iginiit niya na iyon ay salita lamang ng galit, pananakot lamang at hindi kailanman sinadyang gawing aktwal na pananakit. Gayunpaman, may hindi naging kapani-paniwala sa kanyang kilos. Nang tanungin tungkol sa kinaroroonan niya nung gabi ng krimen, halatang nataranta si Wang. Ang sagot niya ay hindi malinaw at ang kanyang sabi ay hindi niya maalala. Para sa mga investigador, ang ganitong klaseng blackout sa isang mahalagang gabi ay hindi lohikal, lalo na sa isang kaso ng pagpatay. Lalong lumalim ang hinala nang mapansin ng pulisya ang 2 bagong pulang gasgas sa leeg ni Wang. Ito'y mga markang parang galos ng kuko. Ito'y malaking detalye sa kaso dahil may natagpo ang male DNA sa ilalim ng kuko ni Zhang. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mabilis ding gumuho ang hinala laban kay Wang. Lumalabas kasi sa DNA test na wala siyang match doon at walang genetic material si Wang ang natagpuan sa katawan ni Zhang o sa mismong crime scene. Dahil dito, tuluyan siyang inalis bilang sospek at muling bumalik ang investigasyon sa panimulang punto. Gayunman, habang maingat na nirerepaso ng mga pulis ang bawat detalye ng kaso, isang bagong lead ang lumitaw. Hindi mula sa social media ni Zhang, kundi mula sa kanyang call records. Sa mga datos na iyon, natuklasan ng mga investigador ang isang numerong madalas niyang kinakausap. At sa gabi ng ika-6 ng Nobyembre 2011, ang mismong gabi ng krimen, nakipag-usap si Zhang sa may-ari ng numerong iyon sa loob ng ilang minuto bandang pagkatapos ng 7:00 ng gabi. Ang numero ay natunton at pag-aari ito ni Jiang Yuankai, isang 27 taong gulang na factory worker sa Nankang. Siya ay nasa humigit kumulang 5 talampakan at 7 pulgada ang taas at payat ang pangangatawan. Mga detalyeng eksaktong tumutugma sa unang profile na ginawa ng mga investigador. Mas lalong naging nakakabigla ang kaso nang lumitaw ang isang koneksyon. Si Wang Jingyu, ang unang suspect na kalaunan ay na-clear, ay minsang nagbabala kay Zhang na layuan si Jiang Yuankai. Ayon kay Wang, si Jiang Yuankai raw ay sugarol, lubog sa utang at madalas manghiram ng pera kay Zhang.
Dagdag pa sa salaysay ni Wang, madalas daw humiram si Jiang Yuankai kay Zhang ng ilang daan hanggang ilang libong won kada buwan. Sa loob lamang ng ilang buwan, umabot na ito sa mahigit 10,000 won na kabuuang halagang naipahiram sa kanya ni Zhang. Dahil dito, agad na inutusan ni lead investigator Ye Fubin ang masusing pagtatanong kay Jiang Yuankai. Sa harap ng mga pulis, nanatiling kalmado si Jiang. Inamin niyang tinawagan siya ni Zhang noong gabing iyon upang singilin siya sa kanyang utang, ngunit iginiit niya na nasa communal bathhouse siya sa pabrika sa oras na iyon. Pagkatapos maligo, direkta raw siyang bumalik sa dormitoryo at hindi na muling lumabas. Sa unang tingin ay tila may bigat ang kanyang alibay. Kinumpirma ng gatekeeper at ilang katrabaho na bumalik nga siya sa dorm matapos maligo at doon na natulog. Dahil dito, lumilitaw na wala siyang sapat na oras upang maisagawa ang krimen. Muling humantong na naman ang imbestigasyon sa isang patay na dulo, ngunit para sa veteranong si Ye Fubin, hindi ito sapat na dahilan para sumuko. Sa katahimikan ng dapit hapon, habang naglalakad at muling binabalikan ang buong kaso, napunta ang kanyang isip sa isa pang tao. Ito ay ang asawa ni Zhang. Mula pa sa simula, may kakaiba ng nararamdaman si Ye sa kilos ng asawa ni Zhang. Sa isang lalaking nawala ng asawa at hindi pa isinisilang na anak, inaasahan ang matinding pagdadalamhati sana nito. Ngunit ang asawa ni Zhang ay tila masyadong kalmado, hindi tugma sa bigat ng trahedyang dapat sana'y bumagsak sa kanya. Sa mga palihim na imbestigasyon, lumabas na magulo ang pagsasama ng mag-asawa. Nagkaayos lamang sila humigit kumulang 1 buwan bago ang krimen matapos malaman ni Zhang na siya ay buntis, isang katotohanang kinumpirma rin ng autopsy. Habang lumalalim ang imbestigasyon, mas lalong lumalakas ang hinala. Bagamat hindi tumugma ang shoe print sa sapatos ng asawa, ipinagpatuloy ng mga pulis ang mas mahigpit na pagtatanong. Sa simula ay sinabi ng mga magulang ng lalaki na nakauwi siya ng maaga noong gabing iyon, ngunit sa sumunod na interogasyon, inamin nilang dumating lamang siya bandang 10:00 ng gabi. Ito ay isang napakahalagang detalye, dahil ang oras ng pagkamatay ni Zhang ay tinatayang nasa pagitan ng 8:30 hanggang 10:30 ng gabi, isang time window na sapat upang magawa ng asawa ang krimen. Mas lalo pang naging kritikal ang kaso dahil walang ibang makakapagkumpirma ng kanyang eksaktong lokasyon sa loob ng mga oras na iyon. Nang piniga sa tanong, sinabi niyang pumunta siyang mag-isa sa tabing ilog pagkatapos ng kanyang trabaho upang magpalamig ng isip at umuwi lamang bandang 10:00 daw ng gabi. Ngunit mabilis ding gumuho ang kanyang kwento. Sa CCTV footage mula sa kanyang pinagtatrabahuan, makikita siyang umalis sakay ng motorsiklo at dumiretso sa direksyon ng shop ni Zhang bago mangyari ang krimen. May isa pang kamera na nakakuha sa kanya na siya ay bumabalik ng bahay pagkatapos ng 10:00 ng gabi mula rin sa parehong direksyon. Dito ay tuluyang nabasag ang kanyang alibay. Malinaw na ang kwento ng tabing ilog ay hindi totoo. Dahil dito, mas lalo pang tumindi ang hinala laban sa kanya. Muli ring gumuho ang teorya ng mga investigador nang lumabas ang resulta ng DNA testing. Wala ring anumang tugma ang genetic material ng asawa sa 2 male DNA profiles na nakuha mula sa katawan ni Zhang. Para sa mga veteranong investigador tulad ni Ye Fubin, ang naging resulta ay nakakapanghina. 3 pangunahing sospek na ang tuluyang naalis at ang 2 male DNA profiles na nakuha sa pinangyarihan ay hindi rin tumugma sa kahit anong national database. Sa puntong ito, ang kaso ay muling umikot pabalik sa wala, na parang ahas na kinakain ang sariling buntot. Ramdam ng buong investigative team ang bigat ng kabiguan at parang isang malaking batong nakadagan sa kanilang dibdib. Hindi sila mapakali at unti-unting kinakain ng matinding kagustuhang mahuli rin ang salarin. Sa isang case review, nagsalita si Bureau Chief Guo Wanlong ng mga salitang tumimo ng malalim kay Ye. Walang kasong hindi kayang lutasin. Mayroon lang mga investigador na hindi ito nalulutas.
Ang simpleng pahayag na iyon ay parang muling nagpasiklab ng apoy sa loob ni Ye. Mula roon, muling bumalik sa kanyang isipan ang isang mahalagang tanong. Masyado ba nilang minadali ang pagdismiss sa unang suspect na si Jiang Yuankay? May mga bagay ba silang hindi napansin mula sa simula? Dahil doon, kinagabihan, nanatili si Ye sa kanyang opisina hanggang lampas hating gabi. Paulit-ulit niyang binalikan at sinusuri ang mga case file. Bawat detalye ay inuulit sa kanyang isipan na parang hinahanap ang isang nakatagong piraso ng palaisipan. Hindi siya nakatulog. Sa halip, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan si Jiang Yuankay. Para sa lahat, mukhang airtight ang kanyang alibay. Ayon sa kanya ay nasa bathhouse siya sa oras ng krimen at may mga saksi pa na nagsasabing nakita siya roon. Ngunit nang masusing suriin ni Ye ang mga testimonya, unti-unting lumitaw ang mga bitak. Ang gatekeeper ay nagsabi lamang na pumasok si Jiang Yuankay sa bathhouse noong gabing iyon, ngunit hindi niya matukoy kung anong oras ito lumabas. Ang mga kasamahan naman sa dorm ay nagsabi lamang na naligo siya at pagkatapos ay natulog, pero walang eksaktong oras, walang malinaw na timeline. Dito ay unti-unting napagtanto ni Ye na ang buong alibay ay hindi pala kasing solid gaya ng nauna nilang inakala. Kinabukasan, personal na nagtungo si Ye sa pabrika upang muling kausapin ang gatekeeper ng bathhouse. Sa pagkakataong ito, mas maraming detalye ang biglang lumabas mula sa alaala ng lalaki. Ayon sa kanya, noong gabi daw ng krimen, pumasok si Jiang Yuankay sa bathhouse bandang alas 7 ng gabi at lumabas bandang alas 9 ng gabi. Natigilan si Ye sa narinig niya. 2 oras sa loob ng bathhouse, ito ay hindi ka panipaniwala. Ayon sa kanyang karanasan, walang lalaking kailangang maligo ng ganoon katagal. Dito ay may mali. Sa puntong iyon, lalo pang lumalim ang hinala ni Ye. Kasama ang kanyang team, muling binalikan ng mga investigador ang mga katrabaho na naligo rin sa bathhouse noong gabing iyon. Malinaw sa kanilang alaala na sabay-sabay silang umalis bandang alas 8:30 ng gabi. At higit sa lahat, malinaw nilang naaalala na nakita pa nila si Jiang Yuankay na papasok pa lamang sa bathhouse habang sila ay palabas na. Dito lumitaw ang isang malinaw at seryosong kontradiksyon. Ayon sa gatekeeper, pumasok si Jiang Yuankay bandang alas 7, ngunit ayon sa mga katrabaho, hindi pa siya pumapasok hanggang alas 8:30. Kaya isang mas mahalagang tanong ang bumungad. Nasaan nga ba talaga si Jiang Yuankay sa loob ng 1 oras at kalahati na iyon? Dahil desidido na alamin ang katotohanan, personal na sinuri ni Ye Fubin ang buong bathhouse. Matatagpuan ito sa dulo ng isang mahabang hanay ng mga isang palapag ng gusali. Mula sa pangunahing entrada, may mahabang hallway patungo sa likod kung nasaan ang mismong bathhouse. Ngunit sa pinakadulo ng hallway, may natuklasan si Ye na hindi inaasahan. Ito ay isang side door. Karaniwan, hindi daw ito nakalak. Nang buksan niya ito, bumungad ang isang makitid na daanan na diretso papunta sa maliit na ilog at tulay. At ang tulay na iyon, kumukonekta mismo sa bayan kung saan naroon ang butik ni Zhang. Maikli lamang ang kanilang distansya. Sa sandaling iyon, unti-unting nabuo sa isipan ni Ye ang isang nakakatakot na teorya. Maaaring lumabas si Jiang Yuankay sa likod ng pinto, tumawid sa tulay papunta sa shop ni Zhang, isinagawa ang krimen at pagkatapos ay bumalik sa bathhouse upang panatilihin ang kanyang alibay. Upang subukan ang hinalang ito, agad na inutusan ni Ye Fubin ang 2 investigador na ulitin ang ruta. Mula sa likod ng pinto ng bathhouse, naglakad sila papunta sa butik ni Zhang at muling bumalik. Ang resulta ay nakakagulat. Mahigit 40 minuto lamang ang buong biyahe. Samantala, si Jiang Yuankay ay naligo lamang ng humigit kumulang 20 minuto. Ibig sabihin, may sapat siyang oras para maisagawa ang krimen sa loob ng hindi napapansing puwang ng oras. Dahil dito, muling nabuhay ang investigasyon. May kumpiyansang sinabi si Ye Fubin na naniniwala silang may hindi bababa sa 80% posibilidad na si Jiang Yuankay nga ang pumatay kay Zhang.
Walang paligoy-ligoy, agad na kumuha ng blood sample ang pulis mula kay Jiang Yuankay at ipinadala ito sa Zhujiang Forensic Center. Hindi naman nagtagal, dumating ang resulta. Ang DNA ni Jiang Yuankay ay tumugma sa biological traces na nakuha sa leeg ni Zhang. Sa sandaling marinig niya ang balita, tuluyang bumagsak si Jiang Yuankay. Pawis na pawis ito na parabang isang lobo na biglang nawalan ng hangin. Ngunit dito pumasok ang hindi inaasahang twist. Sa sumunod na interogasyon, hindi niya inamin na siya ang pumatay. Sa halip, iginiit niyang totoo na nasa pinangyarihan siya, ngunit hindi siya ang salarin. Lalong naguluhan ang mga pulis sa kanyang pahayag, kaya ipinaliwanag niya ang tungkol sa DNA na nakuha sa leeg ni Zhang. Ayon sa kanya, noong gabi daw na iyon, bandang pagkatapos ng alas 7 ng gabi, nasa bathhouse na siya nang tawagan siya ni Zhang para singilin ang kanyang pagkakautang. Inamin niyang ilang linggo na niyang iniiwasan si Zhang dahil sa lumalaki nitong pagkakautang. Ngunit nang marinig niya ang boses nito, hindi daw takot ang nanaig sa kanya kundi pagnanasa. Dito niya inamin na nagsisinungaling siya sa telepono. Sinabi niyang kakasweldo lang daw niya at pupunta siya para magbayad kahit kalahati lamang. Sa katotohanan, lumabas siya sa likod ng pinto ng... Sa katotohanan ay lumabas nga talaga siya sa likod ng pinto ng bathhouse, tumawid sa shortcut sa tulay at nagtungo sa shop ni Zhang. Ngunit pagdating daw niya roon, agad napansin ni Zhang na wala siyang balak magbayad at ang gusto lang niya ay intimacy sa pagitan nila. Dahil dito, nagalit daw si Zhang at hinarap siya ng may matinding paglayo at pagtutol. Inamin naman ni Jiang Yuankay na humalik siya sa leeg ni Zhang, ngunit hindi niya nakuha ang kanyang gusto. Dahil daw sa hiya at tensyon, umalis siya at bumalik sa shortcut saka muling pumasok sa bathhouse. Eksaktong bandang alas 8 daw ng gabing iyon, ang oras na nakita siya ng kanyang mga katrabaho na papasok. Sinabi niyang hindi niya agad inamin ang buong nangyari dahil hindi nagtagal matapos iyon, nalaman niyang patay na si Zhang. Natakot siyang madamay daw kaya nanahimik na lamang siya. Sa unang tingin, tila may lohika ang kanyang salaysay, ngunit hindi ito tinanggap ng mga detective ng basta-basta lamang. Dahil kung totoo ang kanyang kwento, paano niya ipapaliwanag ang bigat ng ebidensya laban sa kanya? Siya ay may motibo ng pera at pagnanasa at higit sa lahat, may sarili niyang DNA na tumugma sa mga bakas ng katawan ni Zhang. Lahat ng ebidensya ay unti-unting humihila sa kanya bilang pangunahing suspect. Ngunit kahit ganoon, nananatili ang mga pagdududa. Hindi pa rin tuluyang maisara ng mga investigador ang kaso. Sa puntong ito, 3 pangunahing suspect na ang dumaan sa masusing investigasyon. Si Wang Jingyu, ang asawa ni Zhang, at si Jiang Yuankay. Ngunit kahit isa sa kanila, hindi pa rin sapat para tuluyang lutasin ang kaso. May isang malaking butas pa rin sa buong investigasyon. Ang pangalawang male DNA na natagpuan sa ilalim ng kuko ni Zhang at sa upos na sigarilyo sa crime scene ay nananatiling walang katugma hanggang ngayon. Muli na namang natagpuan ng Jiang Police ang kanilang sarili na parang naliligaw sa isang maze na walang labasan. Lumipas ang mga araw na mabigat ang pakiramdam. Paulit-ulit na bumalik ang mga technician sa butik, sinusuyod ang bawat sulok ng 2 palapag, ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, wala nang bagong ebidensyang lumitaw. Si veteran investigator Yi Fubin ay patuloy na tinatanong ang sarili ng isang nakakabiglang tanong. May nakaligtaan ba kami? Sa kanyang sarili ay tinatanong niya kung may nakaligtaan ba sila. Naniniwala siya na sa forensic investigation, walang pwedeng palampasin. Loob man o labas ng crime scene, kailangang masigurong walang blind spot. Doon niya napansin ang isang detalye. Ang makitid na awning sa ilalim ng bintana ng storage room sa 2nd palapag. Nasa humigit kumulang 3 talampakan ito sa ibaba ng bintanang may rehas, kaya mahirap mapansin mula sa loob. Ramdam ni Yen na ito ang posibleng bahagi ng lugar na hindi nila lubos na ininspeksyon noon. Dahil doon, agad niyang inutusan ang team na lumabas at suriin ito.
Ang awning na mahigit 10 talampakan ang taas mula sa lupa ay mukhang ordinaryo lamang sa unang tingin, ngunit hindi ito binaliwala ni Ye. Kahit pagod na ang team, pinaalalahanan niya sila na sa totoong investigasyon, lahat ng posibleng lugar ay kailangang suriin. Walang dapat iwanang posibilidad dahil sa kahit isang nakaligtaang detalye, maaaring nakatago ang pinakamahalagang ebidensya. Dahil dito, umakyat sila at masusing sinuri ang awning. At doon, halos parang isang himala dahil sila ay may natagpuan doon. Ito ay isang gamit ng kondom. Ito ang nawawalang piraso ng puzzle na matagal nilang hinahanap. Dahil dito, biglang nabuhayan ng pag-asa ang buong investigation team. Kahit mahigit 10 araw na ang lumipas mula sa krimen at hindi sigurado kung usable pa ang ebidensya, agad nila itong ipinasa sa forensic examination. At ng gabing iyon, lumabas ang resulta. Sa labas ng kondom na kanilang nahanap doon, may biological traces na nagmula kay Zhang. Ngunit sa loob nito, may DNA ng isang lalaki at ito ay eksaktong tumugma. Ang parehong male DNA profile na natagpuan sa ilalim ng kuko ni Zhang at sa upos na sigarilyo sa crime scene ay hindi ito maaaring pagkakataon lamang. Ito ay malinaw na patunay na may isang lalaki na lumapastangan sa katawan ni Zhang at malamang ay siya rin ang pumatay sa kanya. At dito, mas mabigat na kumpirmasyon ang lumabas. Hindi si Jiang Yuankai ang lalaking direktang may kinalaman sa physical assault sa katawan ni Zhang. Ibig sabihin, ang tunay na salarin ay nananatiling nakatago sa dilim. Habang hinahabol pa rin ng investigasyon ang 3 pangunahing sospek, tahimik namang nagsasagawa ang pulisya sa Nangkang ng isa pang masusing operasyon, isang hakbang na nangangailangan ng matinding tiyaga at eksaktong pamamaraan. Mula pa sa simula ng kaso, iniutos ni Bureau Chief Guo Yuanlong ang malawakang paghahanap. Sinuyod ng mga detective ang mga hotel, guest house, karaoke bar at internet cafe sa loob at labas ng bayan at tinuntun ang bawat lalaking nasa pagitan ng 20 hanggang 30 taong gulang na may taas na humigit kumulang 5 talampakan at 7 pulgada, payat ang pangangatawan, ang mismong profile ng hinihinalang sospek. Pagkatapos lumabas ng resulta ng condom DNA, lalo pang lumawak ang saklaw. Kumuha ang pulisya ng 50 hanggang 60 blood samples mula sa mga lalaking tumutugma sa profile. At gaya ng kanilang inaasahan, dumating ang tugma. Sa ika-60 na sample, lumitaw ang isang pangalan. Ito ay si Jiang He. Si Jiang He ay isang 23 taong gulang na binatang walang asawa, taga Nangkang County at nasa humigit kumulang 5 talampakan at 7 pulgada ang kanyang taas, payat ang pangangatawan at ito'y eksaktong tugma sa profile. Ang kanyang DNA ay perpektong tumugma sa mga bakas sa ilalim ng kuko ni Zhang, sa upos ng sigarilyo sa crime scene at ang pinakaimportante sa lahat, sa loob ng ginamit na kondom na natagpuan sa awning sa labas ng ikalawang palapag ng storage room. Sa sandaling lumabas ang resulta, tila nabunutan ng napakabigat na pasanin si Ye Fubin at ang kanyang investigation team. Ito na ang nawawalang susi, ang ebidensyang matagal nilang hinihintay. 14 na araw matapos ang krimen, inaresto si Jiang He at hinarap sa napakaraming ebidensya. Sa huli, yumuko siya at umamin hindi lang sa pagpatay kay Zhang, kundi pati sa paglapastangan sa kanyang katawan matapos itong mamatay. Doon nagsimula ang pagbabalat ng huling layer ng katotohanan. Ang paglalantad sa tunay ng motibo ni Jiang He at sa sunod-sunod na pangyayaring humantong sa kanyang karungmaldumal na krimen. Sa kanyang salaysay, nagsimula siya sa isang pangyayari 10 araw daw bago ang pagpatay. Ayon sa kanya, sumakay siya ng bus mula sa kanyang hometown papunta sa bayan ni Zhang. Sa biyahe na iyon, sinabi niyang nawala ang kanyang wallet, mahigit 3,000 won na pinaghirapan niyang ipon ang biglang naglaho. Sa isip-isip niya, isang kabataang babae sa loob ng bus ang nagnakaw nito. Hinabol niya ito nang bumaba ang babae, humihingi ng paliwanag pero mariin itong itinanggi ang paratang.
Walang ebidensya pero sa isip ni Jiang He, doon na nagsimulang mabuo ang galit at paghihiganti. Dumating ang gabi ng ika-11 ng Nobyembre 2011. Bumalik si Jiang He sa bayan para sa personal na lakad. Bandang 8:00 daw ng gabi, habang naglalakad sa mga kalsada, napadaan siya sa butik ni Zhang. Isang kakaibang pakiramdam daw ang humatak sa kanya papasok sa loob. Sa sandaling makita niya si Zhang, inakala daw niyang kamukha nito ang babaeng pinaghihinalaan niyang nagnakaw ng kanyang wallet. Wala siyang ebidensya pero sa loob niya, sumiklab ang galit at hinanakit. Umalis siya sa shop na puno ng inis habang unti-unting kinakain ng hinala at galit ang kanyang isipan. Ilang sandali lang ang lumipas, may tawag mula sa kanyang pamilya at kailangan nila ng pera at apurahan ito. Ang bigat ng problema sa pera, ang galit sa nawalang ipon at ang maling paniniwala niyang si Zhang ang magnanakaw, lahat ito ay nagsama-sama hanggang tuluyang lumabo ang kanyang pag-iisip. Dala ng obsesyon sa paghihiganti at bulag na galit, bumalik si Jiang He sa butik ng may madilim na intensyon. Sa loob, si Zhang ay abala sa pag-aayos ng paninda sa unang palapag nang bigla siyang lapitan ni Jiang He nang walang babala. Sumabog daw ang marahas na pagsalakay niya at nagpumigla si Zhang, lumaban at kinamot pa ang tainga ni Jiang He sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Pero sa huli, siya ay naigupo, binagsak sa sahig at sinakal hanggang sa tuluyang mawalan ng hininga. Nanginginig at nataranta, nagsindi daw siya ng sigarilyo para pakalmahin ang sarili. Ito ay ang parehong upos na kalaunan ay narecover ng pulisya. Para itago ang krimen, kinaladkad niya ang wala ng buhay na katawan ni Zhang papunta sa ikalawang palapag. Sa una, iniisip niyang itago ito pero tinamaan siya ng pagod at pagkabigla. Sa halip, hinaluhog niya ang kwarto ni Zhang para sa mahalagang gamit. Doon daw niya napansin ang mga kahon ng kondom sa mesa. At sa sandaling iyon, nanaig daw ang pagnanasa sa natitira niyang kontrol. Ginamit ni Jiang He ang isa sa mga kondong upang lapastanganin ang bangkay ni Zhang. Pagkatapos nito, basta daw niya itong itinapon palabas ng bintana ng kwarto na bumagsak sa awning sa labas. Ang walang ingat na pagkakamaling iyon ang siyang tuluyang maglalantad sa kanya sa huli. Dahil sa takot na mahuli, mabilis daw siyang kumuha ng isang gintong kwintas sa leeg ni Zhang at kinuha rin ang cellphone nito. Sinubukan pa niyang kunin ang computer mula sa unang palapag, hinihila ang mga kable nito pero napakabigat at hindi niya nakaya. Iniwan niya ito at tumakas sa gabi. Sa bandang huli, sa tono ng pagsisisi, inamin ni Jiang He na nagdulot siya ng hindi na mababawi pang sakit sa pamilya ni Zhang. Sinabi niyang nais niyang gugulin ang natitirang buhay niya para magbayad sala kahit papaano sa sakit na kanyang naidulot sa pamilya ni Zhang. Pero sa kanyang pag-amin, tuluyang nabura ang lahat ng natitirang misteryo. Si Jiang He, isang 23 taong gulang na college graduate na may inaakalang magandang kinabukasan, ay siya ring tuluyang sumira nito. Isang nawawalang wallet, maling galit at bigat ng problema sa pera, ito ang naging mitya ng apoy ng krimeng hindi na maibabalik pa. Dahil sa kanyang brutal na ginawa, hinatulan si Jiang He ng habang buhay na pagkakakulong para sa pagpatay at paglapastangan sa katawan ni Zhang kasama ang pananagutan sa pagnanakaw ng kanyang mga gamit. Sa huli ay ang pagkamatay ni Zhang ay isang trahedyang hindi matatawaran. Isang babaeng puno ng pangarap na naging biktima lamang ng bulag na galit at pagnanasa. At si Jiang He, isang lalaking may kinabukasan sana, ay tuluyang winasak ang sarili niyang buhay at nag-iwan lamang ng matinding kalungkutan sa pamilya ng biktima. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Napakahaba man, ngunit kapag umabot ka sa dulo ng videong ito ay kung maaari, paki-comment naman sa ibaba kung saan at kailan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Maraming salamat at palaging mag-iingat.